Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Nandito po ako ngayon para mag-share sa inyo ng salita ng Diyos. At take a minute po para po tayo makinig ng salita ng Diyos. Na kung hindi ka pa nakasigurado po na ikaw po ay pupunta ng langit, ang Bible po nagtuturo po sa atin. Ito po ngayon ang ating pag-aaralan. Okay po? Bago tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Tayo po manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat po sa oras, Panginoon. Nandito kami, Panginoon, para po pag-aaral ng salita. Tulungan niyo, Panginoon, ang makikinig nito, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay malaman nila, Panginoon, na sila po, Panginoon, ay mahal niyo. Tulungan niyo po, Panginoon, ang buhay namin sa nakikinig nito, Panginoon, na sila po ay makasigurado, Panginoon, sa kanilang kaligtasan, Panginoon. Ito po dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. Kaya andito na po tayo ngayon. Tayo po ay mag-aral po ng salita ng Diyos. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is dito po tayo mag-aaral sa book of John chapter 3 verse 16. Okay pa? John chapter 3 verse 16. The Bible says in John chapter 3 verse 16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, but whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life." Sabi po ng Bible, ang Bible po maliwanag sa atin, sabi ng Bible, sapagkat gayon na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya po ang Bible po maliwanag po sa atin na nagtuturo. Sabi ng Bible, binigay ng Diyos ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoon Kristo, na napako sa krus, dumana kanyang banal na dugo, namatay siya, inilibing siya, at pagkalipas ng 3 araw, muli siyang nabuhay. Ang totoong rason ay para bayaran ang ating kasalanan sa impyerno. Okay po? Kasi sabi ng Bible, tayong lahat ay makasalanan. Okay? Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan po, ito po ang nagpapahiwalay po sa atin sa Diyos. Kaya sabi nga sa Isaiah chapter 59 verse 2, sabi ng Isaiah, basahin po natin Isaiah chapter 9 verse 2. Isaiah chapter 59 verse 2. Isaiah chapter 59 verse 2. Sabi ng Bible dito, "But your iniquities have separated between you and your God, and your sins have hid Himself from you, and He will not hear." Sabi ng Bible, pinaghiwalay ng inyong kasamaan kayo at ng inyong Diyos, at ang inyong kasalanan ay siyang nagpakubli sa kanyang mukha sa inyo upang siya'y huwag makinig. Okay, yun po ang kasalanan. Kaya ang sitwasyon po ng tao ngayon, tayo po ay makasalanan, wala pong tao perfecto, tayo po ay makasalanan, tayo lahat nakagawa ng kasalanan. Kaya sabi ng Bible, ang napakasakit po na isipin natin na sabi ng Bible dito, ang kasalanan po natin meron pong kabayaran. Okay po? At mababasa po natin yan sa Romans chapter 3 verse 23, na sabi ng Bible, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord." Sabi ng Bible dito sa Ecclesiastes 7:20, sabi ng Bible, "Tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. For there is a just man upon earth that doeth good and sinneth not." Okay po. Kaya po sabi ng Bible, ang Bible po maliwanag po sa atin na nagtuturo. Sabi ng Bible, sapagkat lahat ay nagkasala at wala nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos, lahat ay nagkasala. Romans 3:23. At ang kasalanan na yan, pagbabayaran natin sa impyerno. Okay po? Kasi sabi ng Bible, pero ang Bible po nagtuturo din sa atin, ang Panginoon po nagtuturo sa atin. Sinabi ng Panginoon na dahil hindi gusto ng Panginoon na tayo pupunta ng impyerno. Ang gusto ng Panginoon, tayo po ay pupunta ng langit. Kaya ang Panginoon gumawa ng paraan. Kaya sabi ng Bible, ang Bible ay maliwanag sa atin, sabi ng Bible, sapagkat ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Kaya sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ay po, ang buhay na walang hanggan yan, hindi po dito sa sanlibutan ito, kundi ang buhay na walang hanggan ay kasama po natin ang Panginoon. Okay po, doon po yan sa langit. Kaya ang Bible po maliwanag sa atin, sabi ng Bible dito, sabi ng Bible, ang ating kasalanan ay pagbabayaran natin sa impyerno. Sabi ng Bible, Revelation chapter 23 verse 8.
Kaya ano bang sinabi ng Revelation chapter 3 verse 21 verse 8? Sabi ng Bible, datapwat ang mga di mananampalataya at lahat ng sinungaling ay matatamo ang kanilang bahagi sa lawa na nagliliyab na apoy at asupre. Yun po ang tinatawag na impyerno. Kaya po, hindi po gusto ng Diyos na tayo po ay mapahamak sa impyerno. Ang gusto ng Diyos, tayo ay pumunta ng langit. Kaya ang Diyos gumawa ng paraan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, ang Panginoong Kristo na napako sa krus, dumanak kanyang banal na dugo, namatay siya, inilibing siya, at pagkalipas na 3 araw, muli siyang nabuhay. Ang totoong rason ay para bayaran ang ating kasalanan. Gusto ng Panginoon sa atin na kilalanin natin siya, na siya ang ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya sabi ng Panginoon dito sa Acts chapter 2 verse 38, sabi ng Bible, magsisi sa pangalan ni Jesus sa kapatawaran ng mga kasalanan. Ay po, magsisi po tayo, tanggapin natin na tayo makasalanan. Totoo naman yon, wala talagang tao perpekto. Magsisi tayo nating kasalanan para patawarin tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan. Sabi ng Bible sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi ng Bible dito, magsiparito kayo ngayon at tayo'y magkatuwiran, sabi ng Panginoon. Bagaman ang inyong kasalanan ay maging tila mapula, ay magiging maputi na parang niebe. Kaya sabi ng Bible, ang Bible po, kapag lumapit tayo sa Panginoon, nagsisi tayo ng kasalanan natin, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Kahit gaano kalaki ng ating kasalanan, kaya tayong patawarin ng Panginoon. Lumapit na tayo sa Panginoon, humingi tayo ng tawad, at manampalataya tayo na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas po tayo. Kaya sabi ng Bible dito, si Jesucristo lamang ang tanging daan, wala na pong iba. Kaya sabi ng Bible, sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life, and no one cometh into the Father but by me. Wala pong sabi ng Bible, sabi ni Jesus, at sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan. Bakit? Kasi si Jesucristo lang po ang napako sa krus, wala na pong iba. Tatapatin ko na po kayo, wala pong religion na magdadala sa atin sa langit. Yan po yung totoo. Yan po ang katotohanan. Wala pong religion na magdadala sa atin sa langit. Bakit? Kasi wala namang relihiyon na napako sa krus para magbayad natin kasalanan. Napako sa krus ang Panginoon Kristo na dumarang kanyang banal na dugo. Namatay siya, inilibing siya, at pagkalipas ng 3 araw muli siyang nabuhay. Ang totoong reason para tayo ay bayaran ng ating kasalanan. Kaya sabi ng Bible, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Romans chapter 6 verse 23. Kaya sabi ng Panginoon, gusto ng Panginoon na tanggapin natin siya sa ating buong puso bilang Panginoon tagapagligtas. Maniwala po tayo na siya ay muling binuhay ng Diyos at siya po ang ating tagapagligtas. Kasi ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Hindi natin alam kung kailan tayo sa mundo, hanggang kailan ako sa mundo. Hindi natin alam. Ang gusto ng Panginoon na habang buhay pa tayo, ay malaman natin na mayroong tagapagligtas na ibinigay ang Panginoon sa atin, na yun po ang Panginoon Kristo na napako sa krus, dumanak kanyang banal na dugo, namatay siya, inilibing siya, at muling nabuhay pagkalipas ng 3 araw. Ano pong sinabi ng Bible dito sa Romans chapter 10 verse 9? Sabi ng Bible po dito, sapagkat kung ipapahayag mo ng inyong bibig na si Jesus ang Panginoon at sumampalataya ka sa kanya ng buong puso, na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay, ay maliligtas ka. Kaya buong puso po. Hindi lang po na alam natin na mayroong tagapagligtas, kundi sumampalataya po tayo ng buong puso na siya ay muling binuhay ng Diyos sa mga patay. Sabi ng Panginoon, maliligtas po tayo. Sino pong sumampalataya, maliligtas po. Pangako po ng Diyos sa atin, tayo po ay maliligtas kapag tayo ay sumampalataya sa Panginoon. Kaya po, ngayon po, inanyahan ko po kayo na tayo po ay manalangin. Ito po ang panalangin na at pwede nyo akong sabayan sa panalangin. Ito po panalangin sa kapatawaran sa ating mga kasalanan. Okay po, tayo po ay manalangin. Sundan nyo ako sa panalangin. Pwede kayong sumabay at manalangin po tayo sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Hesus, ako'y makasalanan. Wala akong magagawa upang iligtas ko ang aking kaluluwa mula sa kaparusahan ng impyerno. Nagsisisi ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo ako.
Nananampalataya ako na ikaw, Hesukristo, lamang ang daan ng kaligtasan. Maawa ka sa akin at iligtas mo ang aking kaluluwa, Panginoong Hesus. Tinatanggap kita sa aking puso na tanging tagapagligtas ng aking kaluluwa. Maraming salamat, Panginoong Hesukristo, sa inyong pagliligtas sa akin. Amen. Amen po. Kaya sabi ng Bible, ang Bible po maliwanag po sa atin na nagtuturo po na ang Biblia ay tinuturoan po tayo kung paano po natin masigurado na tayo po ay masigurado po tayo na tayo pupunta ng langit. Sabi ng Bible, o bigyan ko kayo ng example. Halimbawa, ito, example to. Halimbawa, sumakay ka ng bus, okay? Sumakay ka ng bus. May nanlibre sa'yo ng pamasahe. Katabi mo sa upuan, nilibre ka ng pamasahe. Ngayon, kung tatanggapin mo na nilibre ka ng kasama mo sa bus ng pamasahe, may bayaran pa ba kang pamasahe sa bus? Wala na, di ba? Kung tatanggapin mo, pero kung hindi mo tatanggapin, ikaw pa rin ang magbabayad ng iyong sariling pamasahe sa bus. Ganon rin. Ang Panginoong Kristo na nagbayad ng ating kasalanan. Ngayon, kung tatanggapin natin na siya nagbayad sa ating kasalanan sa impyerno, wala na tayong babayaran kasalanan sa impyerno kung tatanggapin natin. Pero kung hindi natin tatanggapin, tayo po ang magbabayad sa ating kasalanan sa impyerno. Ang masakit, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Yan po. Kaya kapatid, ma'am and sir, kung napanood mo itong video na ito, huwag mo hayaan na hindi ka sigurado na palangit ka. I-sure mo, kasi ang buhay natin, hindi natin alam kung kailan tayo kukunin ng Panginoon. Baka bukas, hindi natin alam. Kaya ang buhay natin ay pang madalian lang. Hindi ito everlasting. Ang everlasting po nandun sa Panginoon. Kaya kung tinanggap mo po ang Panginoon ngayon, makasabay ka po sa panalangin, pwede mo yung ulitin sa bahay nyo. Kung meron kang Biblia, magbasa ka, ulitin mo yung sinasabi ko, basahin mo sa Biblia at manalangin ka sa kapatawaran ng Panginoon. Tanggapin mo siya sa iyong buong puso bilang Panginoon tagapagligtas. Kaya sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, dito na ako magtatapos. John chapter 1 verse 12, ang pangako ng Diyos sa mga nagtiwala sa Kanya o nanampalataya sa Kanya. May pangako ang Diyos po sa atin na tayo po, kapag tayo ay sumampalataya sa Kanya, may pangako po ang Diyos sa atin. Sabi ng Bible sa John chapter 1 verse 12, but as many as receive Him, to them give a power to become a sons of God, even to them that believe on His name. Sabi ng Bible, ang sino mang tumanggap sa Kanya ay binibigyan ng karapatan ng Diyos na magiging anak niya. Ngayon, kung magiging anak tayo ng Diyos, binigyan tayo ng karapatan ng magiging anak ng Diyos. Ang Diyos po, tagalangit. Hindi na mapapayagan ng Diyos na yung kanyang anak pupunta na impyerno. Ang gusto ng Diyos, ang kanyang anak pupunta rin ng langit. Kaya kung ikaw tumanggap ka, binigyan ka ng karapatan ng Diyos na magiging anak niya, papunta ka po ng langit. Pangako ko yan ng Diyos. Hindi po ako nagsabi niyan, hindi kung sino, hindi mga matataas na opisyal ng gobyerno, hindi po. Ang nagsabi po niyan, ang Diyos po mismo. Ang pangako ng Diyos, kapag ikaw ay sumampalataya na tinanggap mo siya sa iyong buong puso, na siya ang iyong Panginoon at tagapagligtas mo, na siya na nagbayad sa iyong kasalanan sa impyerno, pangako ng Diyos, magiging anak ka niya. At ang anak ng Diyos ay pupunta ng langit. Kaya yan lang po ngayon. Maraming salamat po sa time na ibinigay mo sa akin na makinig ka po, na nakinig ka at pinanood mo tong video na to. Salamat po na napakinggan mo. At ngayon, kung hindi ka pa sigurado, dapat masigurado mo na ikaw papunta ka na. Kaya yun lang po. Thank you. God bless.